taong 1872. Noon nagsimula ang aking pagkamulat, tandang-tanda ko pa, sa maliligayang bulwagan ng Universidad ng Santo Tomas. Apurate! Apurate! Litos, mahuhuli kayo sa klase! Dali! Pio! Pio, hintay! Oh, Luciano, bakit? Naku, bilisan mo't baka ako pagalitan ng profesor ko sa anatomiya. Nabalitaan mo na ba ang nangyari kay Dr. Jose Rizal? Abay, Luciano naman, ingat sa pagbanggit sa kanyang pangalan. Baka tayo pagkamalang subversibo. At ano? Di ba't nung isang araw ay nagpupuyos ka sa galit? Dahil sa dami ng mga kababayan nating walang salapi upang makapagpagamot. At kamo, ito'y dahil nananatiling busabos ang ating mga kababayan sa ilalim ng mga mananakop. Huwag mo sanang isipin, Luciano. Naupos na ang galit ko. Subalit ayoko lamang maantala ang aking pagtatapos. Nang sa gayon ay tuluyan na akong makapaglingkod bilang mediko at magamot ang mga dukha. Subalit, Pio, nasa labas ng pamantasan ang tunay na laban. Makapapayag ka ba na ang ulirang mediko at kaeskwelahan nating si Rizal ay maipatapon sa dapitan ng dahil sa mga gawa-gawang paratang ng Kastila? Paano ang kanyang mga nasimulan? Kay laking inhustisya. Galit mo'y galit ko rin, Luciano. Ngunit ano bang nais mong gawin ko? Makianib Saan? sa kataas-taasang kagalang-galangang katipunan Katipunan ng mga anak ng bayan. Ipinaalala sa akin ng kaibigan kong si Luciano de Guzman na tungkulin naming mga namulat na ipagpatuloy ang naantalang misyon ni Dr. Jose Rizal. At dalhin din ito sa susunod pa nitong tunguhin ang ganap na kalayaan mula sa Espanya. Sa wakas, nagkaroon ng dahilan at direksyon ang aking pagsusumikap maging manggagamot. Manggagamot di lamang ng katawan, kundi pati ng bayan. Ako, si Pio Valenzuela, ay nangangako sa ngalan ng Diyos at ng bayan na ipagtanggol ang mga adhikain ng kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. At lalagdaan ko niyaring pangako sa tinta ng sarili kong dugong buhay.